Hello guys! Welcome back sa YouTube channel natin, Cheris TV! For today's video guys is gagawa tayo ng video tutorial about sa pagka-cutting ng salamin. Basic lang to guys. So, basic sa pag-cut ng salamin dito sa Saudi Arabia, pero sa pamamaraan ko guys o yung technique ko sa pagka-cutting ng salamin. So tara guys, huwag natin aksayin ng panahon. Let's go back to the video. Let's go! So first things first guys is meron tayong sample dito na salamin. So retaso lang to siya. Iba't ibang uri ng salamin. So meron ditong blue, merong clear, tsaka meron ditong tawag sa atin is para siyang tawag sa atin luningning, yung ginagawa sa mga jealousy. So itong tutorial na to guys is para to sa mga gusto mag DIY at sa mga nakabili na ng mga cutter na di alam kung paano magka-cut ng salamin, or basic tutorial to siya guys. So sana makatulong tong video na to guys, and tara kailangan at let's go, pasok na tayo at tara let's go, punta na tayo sa ating video. So yung iba is dalawang klase yung cutter na gamit ko dito guys, is itong diamond cutter. Itong blue. Ayan, diamond cutter is ano to siya? Brand nito is Keystar. Ayan, kita nyo guys. Korea yan siya. Made in Korea. And Kumsong Diamond yung brand niya. Ayan, meron siyang diamond. Tinatawag siya na diamond kasi meron siyang diamond tip. So dito yung diamond niya guys. Oh. Ayan, nakita nyo guys. Ayan, yan parang mayroong, kita ba sa camera? Yan parang mayroong butas. Ito. Ayan. Itong parang mayroong tuldok. Maliit lang siya. Kikita ba sa camera? Ayan, itong napakaliit na, hindi natin kung maklaro sa camera guys. Ayan, yung parang mayroon siyang dot. Ayan yun, yung parang may tulis. Hindi ito guys. Ito siya guys, oh. Ito. Hindi ito ha. Ito siya. So, ito yung diamond niya. Ayan, ito yung diamond niya. Ayan. So, diamond cutter yung gamit ko. Ito namang parang may butas-butas dito is dito yung pinapasok yung glass. Para if magkakat kayo ng maliliit na cutting, dito nyo ipapasok. Dito is igaganyan nyo siya. Parang ganito siya guys. Oh. Ganyan siya. Ipapasok siya dyan. Kaso hindi ipapasok to kasi makapal to siya. 1/4 to siya. Ito is para lang sa 316 at saka sa 1/8. 316 is nasa mga 3mm, 4mm. Ito is nasa mga 2mm. Yan. Diyan siya ginaganyan. Tapos, ginaganyan siya. Oh. Yan, pasok siya. Yan guys, oh, pasok. Ayan. Tapos, ginaganyan siya. Binabali siya. Ayan. So, ito yung purpose niya. So, ito yung glass cutter. And dito sa kabilang side is pang tik-tik, or tawag namin dito is pang sil-sil sa ilalim. Pang ganyan dito sa ilalim. Ayan. Para siyang hammer. Yan. So, pagkita ko sa inyo mamaya guys kung paano yung procedure sa pagkakat. So, next naman is meron tayong carbide. Carbide tawag nito guys is para siyang brass. Yan. Made of brass yung body niya. At ganun pa rin yung ulo niya. Kaso yung ulo niya wala siyang seam ng ganito. Plain siya. At meron siyang roscas dito. Nakalagay naman dito is Keystar pa rin. Yung brand. Ayan guys. Oh. Keystar. At ang nagkaiba lang nito is meron siyang roller. Ayan, kita ba sa camera? Ayan guys, ayan. Ayan. Ito guys, oh, meron siyang roller. Ayan. Kita ba? Ayan. Ito yung pinagkaiba niya. Para siyang merong gulong. Ayan. Yan yung carbide niya. Parang carbide material. Pangkat to siya ng salamin din. Ang advantage lang nito is kaya niya pumutol ng makakapal na salamin. So, ito yung carbide. At ito is nilalagyan to siya ng oil. Either oil or either diesel or either gasolina. Pwede siyang gamitin guys. So, speaking of oil, yung engine oil, yung oil na ginagamit natin sa mga kanyang Singer oil. Ganyan na mga oil guys, pang lubricant. Pwede siya. Pero usually talaga ginagamit is gas or either diesel. Yan. So, nilalagay siya dito guys. Oh. Meron yan siyang parang takip. Yan. Natatanggal to siyang takip niya. At meron siyang hollow sa loob. Ayan guys. Oops. Ayan. Meron siyang hollow sa loob.
Ayan. So dito nilalagay yung mismong ganda ng ilaw. Ayan. Ayan guys, yan. Meron na yan siyang crudo sa loob or gas. Tingnan natin kung tatagas ba. Ayan, meron siyang gas sa loob guys. Ayan, dyan siya nilalagay. So ayan, meron siyang gas. Ayan yung gas niya guys, nilalagay ko. Meaning ng gas is itong gas. Unleaded to siya. Ito yung gamit ko guys. Pwede rin crudo, mas maganda yung crudo. At paano siya gagamitin? So ang use niya guys is gaganyan siya. Pe-press siya. Para siyang meron siyang spring at pe-press siya sa bawat diin mo is lalabas yung oil niya. Ayan guys Ayan, lalabas yung oil. Kaya dito guys, example dito guys, pag ipipress nyo siya, ayan, lalabas yung oil niya. At syempre pag piniga nyo down at lalabas yung oil. So tara guys, tutorial tayo. Pakita natin yung pagkaiba nitong dalawang cutter na ito. So tara guys, let's go. Cut na tayo guys. Sa pagka-cut pala ng salamin is dapat is-safety kayo. Gumamit kayo ng gloves. Sa kamay nyo, gamit kayo ng gloves para ma-safety. At syempre, gumamit kayo ng pang-goggle sa mata para hindi matalsikan yung mga mata nyo. So tara guys, let's go. So ayan guys, magka-cut na tayo ng salamin. So first natin gamitin is itong diamond cutter. So for video tutorial to siya guys. Sa paggamit nito guys is dapat, depende sa inyo guys kung right-handed or left-handed kayo sa paggamit ng cutter. So testingin nyo sa kamay nyo kung saan kayo komportable. Ako is nasa left hand ako guys. So kaliwete. So ang paggamit ko ng cutter is pag ganyan, hawak ko para siyang ballpen. And then lagay nyo dito yung thumb nyo guys, or yung may tawag niyan sa kamay. Parang pag ganyan yung hawak nyo guys. Idikit nyo siya dito. And then alalay kayo dito sa kabila. And then dito sa press sa baba. Ang paggamit dito guys is nasa mga ilang degrees ba? Nasa mga 45. Hindi naman siya 45. Depende sa tunog ng cutter nyo guys. So gamit ko guys is nasa medyo 45 degrees. Ganyan siya guys. So ayan. Pag ganyan siya, diin siya. Siyempre ito yung tip. Igaganyan nyo yung tip. And then press nyo sa firmly. So hindi ko siya masyadong dinidiin. So pinapakinggan ko yung tunog ng cutter bago ko siya ihahagod. So ganyan lang siya guys, alalay. And then dapat straight to siya. Yan, straight. Dapat hindi siya pa ganyan, straight. Tapos naka 45 or nasa sobrang 45 degrees. Hindi naman siya masyadong patayo. Hindi naman siya masyadong pahiga. Dapat naka 45 degrees, kaya ng degree niya dito guys. Ayan, kung anong degree dito, ganoon yung degree mo. So, try natin. Alalay lang. Yan yung tunog niya guys. So, pag umabot kayo sa dulo, hila nyo lang yung glass, tapos tiktikin nyo kung saan yung parang merong groove, yung daanan ng cutter. So, tik-tik-tik nyo din gamit nito. Yan. Pag meron na siyang marka, yan, makita nyo guys. Ayan, para siyang may lamat. Ayan. Ayan yung guys, kita nyo guys. Ayan, meron siyang lamat. So, pwede na siyang baliin. Hawakan nyo magkabilang side. Kita natin paano magbali. Sa pagbali guys is dapat safety kayo. Pwede nyo gamitin kamay nyo, pero mas safety is ginagamit ko yung parang stick. Ito guys, pwedeng maliit na kahoy, pwede ding stick, pwede din toothpick, pwede din itong mismong cutter. Pero mas maganda ito guys para hindi masyadong tipak yung salamin natin. So ilagay nyo lang sa ilalim. Ganyan. Ilagay nyo sa ilalim. Kalso nyo sa ilalim guys para siyang kalso. Ayan, magkabilaan, and then i-press nyo dito sa kabila. Ayan. So, ganyan lang kasimple mag-cut guys. Ayan, napakalinis na cut natin. Ayan, makapal to siya guys ha. Ayan, makapal to na salamin. So, nakat natin siya ng napakadali lang. Ayan. So, gamit lang ng ito. Tsaka i-press lang natin ng evenly or pantay. Dapat yung pinaglalagyan ng salamin is pantay siya. And then next is gamitin natin itong carbide. Itong carbide is napakadali siya. So maraming gumagamit nito guys kasi napakadali niyang gamitin. Hindi siya kailangan ng pulso. Hindi kagaya ng diamond cutter na kailangan talaga pulsuhan. Ito is meron siya carbide, gulong, and then press nyo lang siya and then hagod, yun lang.
So, meron siyang lalabas na oil. Yan guys, oh. Ayan, kita nyo. Every press nyo, maglalabas siya ng oil o yung nilalagay nyo sa loob dito, gas ba or diesel. So, try ka natin gamitin guys. So, pag gamit dito, ganoon pa rin. Naka-degree pa rin siya. Ayan, so, press natin. Pababa. Pagbaba guys is hagod lang. Ayan, pakinggan nyo lang yung tunog. Tsaka steady dapat ang kamay. Yan, sa pag-cut is steady dapat ang kamay, hindi siya paggalaw-galaw. Steady lang hanggang sa dulo. Para yung cut nyo is diretso, hindi siya mag-ipas. So, ganun pa rin guys. Pwede nyo tiltilin gamit ito. So, ayan. Tiltilin natin. Ayan, nagkalamat na siya. Ayan, nakita nyo, nagkalamat na siya. And then, lagyan natin ng kahoy. Sa ilalim ang kahoy. Naka-degree yan siya guys, ang kahoy ko. Ayan. Pwede rin anything basta ano siya, hindi siya mag-palso. Pwede toothpick, pwede yung barbecue stick. So, press lang natin pag ganyan. So, ayan siya guys. Napakadali lang mag-cut ng salamin. Dapat alam niyo sa sarili niyo na makakat niyo yung salamin at confident kayo guys na makat niyo yung salamin natin. So, ganyan na kasimple paggamit ng mga cutter. So, sana nakatuloy yung video natin. And then don't forget to like, share, and subscribe. Hit the notification bell and see you on my next video. Sana nakatulong guys. Let's go. Tara, katatan na salamin.